Hello, hello, Aquarius Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July Manifestations Reading. Alamin natin kung ano po yung dapat mong asahan at mga kaganapan tungkol sa manifestation mo. Okay? But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong. Kung meron kang isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot, hawakan mo yan. At sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Inhale and exhale. Your cards for the month. Ooh, nice. Siya nga pala mga mahal kong Aquarius, maraming salamat po sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Hello rin po sa ating mga new subscribers. Welcome, welcome, welcome sa ating channel. Naway kayo po ay nag-enjoy sa ating reading and tulungan nyo ko, please do not skip your ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Ace of Wands. Uy, nagwa-manifest ka ng isang bagong opportunity, bagong bahay, bagong trabaho. Nag-manifest ka na sana maisip ko na yung pinakamagandang solusyon sa problema ko ngayon. You want to have that energy again, that excitement again. Gusto mo nang magkaroon ng bagong buhay, bagong pag-asa, bagong galawan, at ayaw mo nang manatili sa lumang buhay mo. Kitang-kita ko dito na um, you're asking na bigyan ka sana ni God ng confidence, ng lakas ng loob, na sumubok, sumugal, mag-try. And this time around, pag lumalabas si Ace of Wands, lagi akong excited because ito yung malaking konfirmasyon na may bago. Bagong idea, bagong plano, bagong trabaho, bagong pintuan, bagong blessing. Ito ang kailangan mo kunin. Grab it, take it. Para sa'yo to. Okay? Congratulations. In your current situation, meron kang the Four of Swords. Alam mo dito, ito yung panahon na kailangan magtiwala ka lang. Hindi mo kailangan pilitin or puwersahin or pangunahan si God. No? Yan ang medyo problema mo this time. Pinapangunahan mo si God. Kaya parang minamadali mo, pinupuwersa mo, pinipilit mo, kaka-update mo lang kahapon, nandyan ka ulit para i-update. No? Parang nangungulit ka, kumbaga. Sabi dito, just relax. Relax. Kung kailangan mo ngayon magpahinga para makapagmuni-muni, kung kailangan mo ngayon lumayo para makapag-recharge, para pagbalik mo, ready ka na dito. No? It's all about you regaining your energy, regaining your power na matagal na ubos or matagal kang lupaypay doon sa nakaraan mo. Panahon nito para makabawi ang puso, ang isip, ang katawan ng kaluluwa. So, recharge, take a rest, matulog, bonding time with family para yung utak mo ay magkaroon ulit ng bagong gising para kapag pumasok na to this month, boom, handa na si Aquarius. Okay? Four of Swords, the Ten of Cups. Panahon to for you, Aquarius, na mag-spend time with family. Kung malayo ka man, nasa abroad ka halimbawa, or nasa ibang probinsya ka, may paraan naman to spend time with family. Internet, Zoom meeting kayo, o kaya FaceTime, di ba? Maraming paraan para mag-bond ang family. Meron din sa inyo parang uuwi ngayon, no? Balak sigurong mag-spend time bakasyon, ganyan, ngayon July. So maganda yan. Maganda yan for you to replenish para makabawi ang sistema. Para pagbalik mo, pagkuha mo nito, ready ka. At hindi lang to para sa iyo ha. Kitang-kita ko dito na dinasal mo to eh. Hiniling mo to eh. Sabi mo, God, I want this. God, I am praying for this. Kasi para sa pamilya ko to. Para sa future namin. Para mabago ko na yung kwento ng buhay namin. So, huwag ka mag-alala. Your prayers are being answered at soon. Sasaya din tong pamilya mo dahil yes, nakuha na ni Aquarius. Congratulations. So, mga Aquarius, ano ba yung mga minamanifest mo? Comment down below, isulat mo na yan in detail mode, no? Dahil alam mo marami nang nag-comment sa akin noon na
natupad yung kanilang sinulat. So go on, write it down. It will happen to you. Ganon din, katulad sa kanila. Okay? And what's blocking? Ano yung humaharang sa'yo, Aquarius? The Ten of Wands. Parang marami kang daladalahin na pressure, daladalahin na mga bagahe na kailangan mo ng bitawan. Napakalinaw niyan. Kung ikaw ay breadwinner, kung ikaw ay main sole provider, kung ikaw ay maraming hawak-hawak sa trabaho, no? Panahon na para ipasa sa iba yung responsibility na yan dahil kakapasan mo sa mga bagay na yan, nakakalimutan mo nang kunin yung para sa'yo. No? So now, Aquarius, you need to really take a deep breath and tell yourself, okay, itong mga bagabagahe ko na daladala ko, ipapasa ko na sa karapat-dapat na tao. Halimbawa, ikaw ay breadwinner, tapos yung mga anak mo naman or mga kapatid mo naman na matagal mong pinaaral sa kasinaportahan, ay marunong na ngayon, kaya nang suportahan ng sarili nila or kaya nang tumulong sa pagbayad ng bills. So ipasa mo na sa kanila yung mga kaya nila para makapag-focus ka sa bago. Okay? Importante yan ngayon. The 10 of Wands, the Hierophant. Higher knowing. Higher knowing. Sabi dito, kailangan magising ka na doon sa mga dapat mong maintindihan sa buhay. Na bakit ko ba pinapasan to? Bakit ko ba inaangkin lang lahat ng to? To the point na pagod na ako, hirap na ako, kinakaya ko lang mag-isa. Kapag lumiwanag na yung isip mo at naintindihan mo na ay, siguro nga panahon na para magkaroon ako ng boundaries. Na hindi ko dapat pasanin lahat all at once, all together on my own, 'di ba? So, ngayon kailangan mong palawakin ang isip mo at maintindihan mo na nasanay ako 10 years na sanay na akong kinakaya to lahat Pero hindi yan ang reality mo ngayon Meron ka pang bagong gagawin. So, why imprison yourself sa mga bigat-bigat na ito? Commit to something new. Ipaglaban mo yung para sa'yo. Ipaunawa mo sa kanila. Maghanap ka rin ng taong pwedeng magpayo sa'yo kung ano yung dapat mong gawin para unti-unti mabitawan mo to at makalarga ka. Okay? Importante yan for you. So Aquarius, ano ba yung mga lucky numbers mo? Meron ka bang inaalagaan na number? I-comment mo yan sa baba para ma-activate ngayon itong good news at swerte para sa'yo this time. Okay? At kamusta ka today? Kamusta po ang weather sa inyo? Maulan ba? Mahangin? Maaraw? Comment po kayo sa baba. Sa amin dito medyo mainit pero hindi ganun katagaktak tulad dati. Okay? In the area of what you need to do, meron kang the 9 of Swords. What you need to do is confront your problems. Kung ano man tong nagpapasakit ng ulo mo, na hindi ka makatulog sa gabi, na parang kinikim-kim mo lang, tinatago mo lang, at sinosolo mo yung problemang yan, panahon na para harapin yan. Kausapin yung dapat kausapin. Para nang sa ganun maplantsa, nang sa ganun makaluwag sa isip mo at pumasok ka tong bagong idea or bagong plano. Nahihirapan ka because ayaw mong harapin yung kaharap-harap. Nahihirapan ka dahil iniisip mo, ay baka makaabala lang ako, baka maging dagdag problema lang ako sa iba. Dahil nga nasanay ka na sinasarili mo lang, kaya kapag may problema ka, kahit hirap na hirap ka, sinosolo mo lang. Panahon to para palayain mo ang sarili mo dyan. Okay? Meron din sa inyo nag-overthink, nag-overanalyze, kahit ang dali-dali lang naman nung kinakaharap mo. Ikaw daw mismo ang nagpapakomplika ng mga bagay-bagay. Okay, so now release. Release the tension, release the problem, release overthinking. Sabi dito, kapag wala na sa kamay mo, pabayaan mo na. Pabayaan mo na. Kapag hindi mo na kayang kontrolin, hindi mo na kayang baguhin, hindi mo na kayang itama, let it go. Huwag mo nang isip-isipin pa yan araw-araw, gabi-gabi. Palayain mo ang sarili mo sa mga alalahanin mo. 9 of Swords, the King of Swords. Kailangan ikaw ngayon, matapang ka na harapin yung dapat harapin. Nakabinbin na yung issue na yan, harapin mo na, tapusin mo na. Yung mga issue sa kaibigan, harapin na. Para once and for all, wala nang harang sa akin. It's all about you confronting what is in front of you. Okay, Aquarius, wala nang paligoy-ligoy, wala nang
patagal-tagal, wala nang paiba-iba ng ruta. Diretsahin mo na para tong problemang to malusaw. Ngayon, pinapayuhan ka na maging matalino. Matalino sa isip, sa salita, at saka sa iyong mensahe. No? Halimbawa, kakausapin mo na tong kaibigan mo na to na reason ng problema mo, isipin mong mabuti kung paano mo siya kakausapin. Ano yung tamang approach? Ano yung tama kong sasabihin na hindi naman ako lalabas sa masama or hindi ako ma-misinterpret. No? Kumbaga, yung action mo ngayon ang lulusaw sa problema, pero dapat pag-isipan to ng tama. Okay? Importante yan. In the area of what you need to focus on, meron kang the devil card. Sabi dito, nagpapakakadena ka sa mga maling tao. Kaya ka sobra-sobrang problemado ngayon eh. Kasi either nagpe-people pleasing ka, um, ayaw mo silang maabala, ayaw mo silang masaktan, or ayaw mo silang komprontahin dahil parang feeling mo baka magalit, baka ma-offend, baka damdamin nila. Kaya parang nandito ka, stuck ka, niyayakap mo na lang yung problema at yung bigat on your own. Kayang-kaya mo naman yung panindigan at tumayo na parang ayoko na, stop na. Ayoko nang pasanin to, ayoko nang problemahin to. May magagawa ka para tuldukan yan. So, confront, lumaya ka dyan sa maling mentality, sa mali mong iniisip, sa mali mong ginagawa. Huwag kang papakontrol sa mga taong ito. No? Set yourself free. At yakapin mo tong bagong bagay na ito away from them. Lumaya ka sa toxic people na yan, toxic sitwasyon na yan. Kasi may bago naghihintay sa'yo na mas maganda, mas maunlad, at much better for you. Devil, the Four of Pentacles. Kahit nahihirapan ka na, niyayakap mo pa din. Kahit na halos umiiyak ka na everyday, kahit na puyat ka na or talaga namang sukong-suko ka na, nandun ka pa din, niyayakap mo. Siguro dahil takot kang gumalaw, takot kang magkamali, iniisip mo na, hala, baka pag gumalaw ako against this, baka lalo lang akong mahirapan, baka lalo lang akong pumlakda, baka lalo lang maging komplikado lahat-lahat. Kaya nangyayari, nagtitiis ka. Nangyayari, kinakaya mo lang. To the point na alam mong kaya ko namang umasenso eh. Kaya ko namang umalis dito eh. Kaya ko namang bitawan to eh. Pero hindi mo ginagawa. Kasi nandun ka pa rin sa mindset na baka hindi ko kaya. Baka nga tama sila. Baka nga matalo lang ako. Baka nga malugi lang ako. Kaya iniisip mo, ay hindi na ako gagalaw. Dito na lang ako. Para komportable, para hindi ako mahirapan, para hindi ako mag-exert ng effort. No? So, set yourself free. May bago, wag sayangin. Okay? In the area of what's coming in, meron kang unknown territory. Tamang-tama. You're exactly where you need to be. Sabi dito, meron kang unknown territory pupuntahan. Meron kang mga bagong lugar, bagong experiences, bagong journey. Huwag kang matakot sumugal. Yan yung paraan para makalaya ka sa maling bagay, maling tao na nagpapabigat sa'yo at nagudulot sa'yo ng sobrang pasakit at problema. Okay? In your what's coming in, meron kang the Fool card. Yes, new adventure, new place. Sabihin mo sa iyong sarili, panahon na para yakapin ko to. Panahon na para sugulan ko to. I need to be confident kung talagang gusto kong baguhin ang buhay ko. Kung talagang gusto kong makapasok doon, makapunta doon, kung gusto ko talagang makapag-ipon, kung gusto ko talagang magkaroon ng maginhawang buhay, susugal ako ngayon. Magtatry ako ng bago ngayon. At wala nang pwedeng pumigil sa akin. It's now or never. I will be strong now. I will be brave now. Okay? Full card. The Eight of Cups. Yes. Aalis ka na talaga. 3 cards ang nagsabi sa atin. Aalis ka na sa isang lugar, tao, sitwasyon, or pangyayari sa buhay mo na alam mong kapos ka na. Hindi ka na masaya dun eh. Hindi ka na fulfilled. Hindi ka na kontento. Parang feeling mo robot ka na lang every single day na ginagawa yun. Pero yung puso mo wala na dun. Kaya panahon na for you to get out of that situation. Sumubok ka ng mga bagong bagay. Kahit wala kang mapanghawakan or hindi ka sigurado or walang kaliwanagan sa pupuntahan mong bago. Pero alam mo eh, na yun yung direction ko for myself. At ayoko na magkasya sa kakarampot. Ayoko na magkasya sa kakaunti.
I need to fight for what I want. Panahon yan ngayon. Okay? In your divine messages, meron kang what do you need to release? Sabi dito, ano ba yung mga bagay na kailangan mong pakawalan? With a Nine of Swords and with a Ten of Wands. Ano yung mga bagay na kailangan ko i-release with the Devil card na humaharang sa akin para ma-reach ko yung full potential ko? Isipin mo yan today. Okay? Ay, pinipigilan pala ako ng asawa ko. Ay, pinipigilan pala ako ng mga takot ko. Ay, pinipigilan pala ako ng mali kong akala. So, ano yung pumipigil sa'yo? I-eliminate mo yan, bitawan mo yan, para nang sa ganun, ma-reach mo na tong bago para sa'yo. Okay? In your divine, you have the strength card. Magpakatatag ka. Kailangan mo ngayon magpakatapang, maging matalino, maging matyaga, maging matiisin. No? Kung ano man tong kinakaharap mo, tinan mo siya. Hawak-hawak niya sa bunganga yung lion. Pero hindi siya kinakagat, hindi siya sinasakmal, hindi siya sinasaktan, 'di ba? So ganun ka din. Kung ano yung problema mo, harapin mo, no? Hawakan mo, buhisiin mo, komprontahin mo. Dahil hindi naman 'yan ganun kalaki tulad ng kinakatakot mo. Kayang-kaya mo siyang pangalagaan, kayang-kaya mo siyang um, komprontahin ngayon, no? So do not be afraid to take on the challenge, to handle yourself pagdating sa mga dapat mo lagpasan. Kasi magagawa mo, kaya mo. So believe in yourself, believe in your ability, na kung ano man tong bagong haharapin ko, kayang-kaya ko to. Okay? Strength card, the Hermit card. Hermit card is all about finding your purpose, finding the answers to your questions. Pero hindi mo yan mahahanap kung nagsosolo ka lang dyan sa isang lugar. Kung nakahalokip-kip ka lang, kinukulong mo sarili mo. Panahon to for you to set on that adventure. Hahanapin ko yung trabaho para sa akin. Hahanapin ko yung buhay ko para sa akin. Hahanapin ko yung magpapaligaya sa akin. Pero kailangan niya ng tapang. Kasi baka mamaya pag sumuong ka, bigla kang aatras. Kasi sabi mo, ay ang hirap pala. Ay nakatakot pala. Ay matrabaho pala. Pero kapag binago mo yan at sinabi mong, hindi. Pag hinanap ko yung para sa akin, lumarga na ako para makuha ko yung clarity ko, hindi na ako uurong. Idediretso ko na to. Titibayan ko ang loob ko ngayon para nang sa ganun mahanap ko yung gusto ko. Okay? In your fortune, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang ear, good news o asahan mo today ang pagdating na magandang balita. Dinasal mo to for your family, nandyan na yung new opportunity. Okay? You also have Cain, pay attention to your health o mga Aquarius, uminom ng tamang bilang ng tubig, kumain ng tama, mag-exercise, matulog ng tama, okay? Importante ang kalusugan mo ngayon na in your best shape para nang sa ganun ma-accomplish mo pa rin yung mga dapat mo ma-accomplish. You have teapot, deep friendship with someone of the same sex. Yes, friendship, pamilya, o sino talaga yun nandyan para sa'yo, panahon to para pagtibayin ang inyong ugnayan dahil sila talaga yung malalapitan mo sa oras ng saya at lungkot. Diba? So, make sure na tight yung bond mo with your relationships. Okay? You have flute, disappointment in a friend or a lover. Meron kang kaibigan or lover na medyo disappointed ka sa kanilang ginawa. Iwasan mo yung mga yan. Huwag mong ubusin ang oras mo kakaisip sa kanila. You have the power to focus on sa mga importanteng bagay. Okay? In your fortune, meron kang the World card. World card's all about completion. Na matatapos mo na ngayon kung ano yung mga dapat mong kompletuhin. Dokumento man yan, papeles, training, workshop, pagpasa ng ganito, approval sa ganito, you will complete this today. Congratulations. Meron din sa inyo, maisasara mo na kung ano man yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo. May isasara mo na yung mga nagpapa-worry sa'yo, yung mga iniisip mong problema, makakalaya ka dyan. Iko-close mo na yung cycle na yan at yayakapin mo yung bago. This is a good ending and this is a good start. Congratulations, okay? World card, the Star card. Yes. Naku, napakaganda. Dreams do come true talaga. Pagkatapos mong maisara yung bagay in the past at papasok ka na sa bago, heto ka, tinutumbok mo na yung mas malaki, mas maganda, mas maunlad na pangarap para sa'yo. Nabuhayan ka ng loob na parang, ay,
Lord, salamat po. Hindi mo ko binitawan. Talagang nakompleto ko, natapos ko, nabuo ko. Ready na ako for something new. Nanumbalik yung sigla mo. Nanumbalik yung tiwala mo sa iyong sarili na, ay, kaya ko pala to. Bakit ba ako nagpapakatakot? Bakit ba ako nagpapakalunod sa isang bagay na akala ko hindi ko kaya, pero kaya pala? Okay, so welcome sa iyong bagong buhay, new chapter, new opportunity, new world kung saan nandoon ang mga pinapangarap mo. Congratulations. In your near future, meron kang the Three of Cups. In the near future, ang tabayanan mo, 3 weeks or 3 months after watching this video, meron kang isa-celebrate. Nakita ko dito announcement, darating na yung letter, darating na yung email, darating na yung confirmation. Congrats! Meron kang i-celebrate with your family and friends. Ito na yung bagong simula. Kaya namnamin mo itong punto na ito ng buhay mo kung saan dadapo ang good news, dadapo ang chance para sa'yo na sobrang tuwa na mga tao sa paligid mo na ay nagawa ni Aquarius, ay naabot ni Aquarius. Congratulations. New life, new beginning ito. Three of Cups, the Three of Swords. Oh, meron kang 3-3 here. Sabi dito, meron kang spiritual love from your ancestors, no? Angel number to ng kanilang protection. So, mamaya after watching this video, magtirik ka ng kandila, magpasalamat ka sa mga kamag-anak mo sa kabilang buhay na hanggang ngayon ay binibigyan ka pa rin ng protection at guidance. Okay? So, Three of Swords clarifying our Three of Cups. Sabi dito, ito yung panahon na maghihilom ka na mula sa mga kasawiang palad noon. Nabokya ka noon, nadapa ka, broken-hearted, nalugi or nasaktan, na hanggang ngayon dala-dala mo pa rin. Ito yung indikasyon na malulusaw na yan, kakalimutan mo na, move on ka na, dahil nga may bago. No? Kung ano man yung pain in the past, hardship in the past, nako, naghilom ka na dahil sabi mo, bakit ko pa iisipin to? May bagong biyaya na ako. Bakit ko pa papamayanihin sa buhay ko to? Meron akong bagong tagumpay. 'Di ba? So, this is really a new page sa buhay mo. New chapter na tayo. Congratulations. Okay? Ang missing puzzle piece para mabuo na talaga, makompleto mo na yung manifestation mo. Ano yung kulang na ingredient kay Aquarius? Star card. Ikaw to, Aquarius. Pag lumalabas ka sa iyong sariling reading, ibig sabihin, powerful ka. Okay? So ngayon, sabi dito, kailangan maniwala ka. Kailangan manalig ka. Buhayin mo sa puso mo yung pag-asa na, ito na yon. Ito yung akin. Makukuha ko to, masusungkit ko. Minsan kasi, wala ka ng gana. Minsan kasi, wala ka ng lakas ng loob. Parang sabi mo, ayoko na mag-try, ayoko nang sumubok, ayoko nang maniwala, ayoko nang umasa. Pero sabi dito, keep that faith alive. Your dreams, your goal, your wish will come true. Meron kang answered prayer dito at meron kang bagong simula. Kaya manalig ka. May nangyayari na. May papasok na. May bago na. Kaya keep that faith alive. Kayang-kaya mo yan. Star card, the Queen of Wands. Bukod sa pananalig, bukod sa pag-asa, kailangan may tiwala ka rin sa iyong sarili na magagawa mo, maaabot mo, maa-accomplish mo. Kung wala kang tiwala sa iyong sarili, wala kang confidence, wala kang self-esteem, kahit gaano kaganda yung dumarating, sayang yan eh. Mapupunta yan sa iba. So now, be brave. Tell yourself, kaya ko, magagawa ko, maaabot ko, i-enjoy ko lang to. Yun. Dire-diretso ka hanggang sa maabot mo yung dreams mo. So, trust yourself. Okay? Importante yan today. So, Aquarius, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong isang question mo. Okay? Inhale and exhale. The answer to your question, you have the Ten of Swords. Tumalon, the Nine of Cups. Kunin natin. Tatlo din sila. Sige, may message to para sa'yo. The Chariot, the Four of Cups, and the Nine of Wands. At the bottom, meron kang the Two of Pentacles. Panahon na para timbangin mo ang sarili mo, ang iniisip mo pagdating sa question mo. You need to find the right and better way on how to maneuver your question. Alam ng yung spirit guide sa dapang-dapa ka na, pagod ka na, hirap ka na, and parang feeling mo, ending na to.
Isara mo na. I-close mo na yung past chapter na yan. Yun ang kailangan mong timbangin. Kailangan hanapin mo kung ano yung mahalagang dapat kong i-prioritize. Bitawan ko muna tong isa. Focus ako dito. No? Dahil yung bibitawan mo, wala na eh. Sarado na eh. Pilit mong niyayakap, pilit mong fina-focusan, pero alam mong bokya ka doon. So, buksan mo ang sarili mo sa mga bagong bagay. Dito ka mag-exert ng effort. Sabihin mo na, ay, meron pa akong new chance. Meron pa akong new opportunity. Sige, ito muna yung ipaprioritize ko. Ilalarga ko to. Bibigyan ko ng maraming oras, time, energy, effort. Bibira ko dito. Hindi ako dapat magpakalugmok ngayon kasi meron akong ipapanalo na wish. Hiniling ko to. Pinagdasal ko to. Kaya panahon to para i-evaluate mo ang buhay mo ngayon. Paano ko papapasukin sa buhay ko itong bagong bagay na maaring magpaabante ng buhay ko at magpanalo sa akin. Hindi ako susuko. May nangyari mang katapusan noon, may bumagsak man, may natalo man, pero may bago pa akong pag-asa. At yan yung dapat kong timbangin ngayon. Yan yung dapat kong papasukin sa buhay ko at kayanin kong gawin hanggang sa maipanalo. Maganda to. There is something good para sa'yo. Dito ka na talaga aabante, may last chance ka pa, meron ka pang bagong pag-asa. Papasukin. Wag nang malungkot, wag nang maghalokip-kip dyan. Papasukin with excitement itong bagong bagay at gamitin mo na lamang na lesson yung nakaraan para mapabuti mo yung bago ngayon. Okay? Things are changing. So, kailangan sumabay ka. Balansehin ang buhay para sa pag-andar nito, makasabay ka sa kanya. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Something new is arriving. Something better is arriving. Magpapaabante sa'yo. Kaya fight, fight, fight. It will make you so happy soon in your life. Okay? Congratulations. So Aquarius, ito po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung July manifestation. So po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you, Aquarius, for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.